Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan ng Feast of the Annunciation. Ang mabuting pagbabalita, ang pagdadala ng mabuting balita kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Ito yung lagi nating dinadasal, no? Sa tuwing dinadasal natin ang misteryo ng tuwa. Dinalaw ng anghel si Maria at nung siya'y dinalaw ng anghel Gabriel, ibanalita sa kanya na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos. Mga kapatid, March 25 na. At alam natin na kapag March 25, binibilang na natin, siyam na buwan na lang ay Pasko na. At hindi naman masamang maisip natin yung kagabi nung pinagninilayan ko yung mga pagbasa, ang pakiramdam ko ay simbang gabi. Dahil yung mga pagbasang ating narinig ngayon, yan yung mga binabasa natin karaniwan kapag simbang gabi. Yan yung mga pinagninilayan natin kapag nalalapit na ang Kapaskuhan. At bakit? Dahil sa araw nga ito, ating ginugunita na si Maria ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. The angel Gabriel announced to her, siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. So yan yung talagang misteryo ng Annunciation na si Maria ay magiging ina. Kaya kagabi tinatanong ko ang aking sarili, ano yung itinuturo sa atin ng araw na ito? At ano yung pwede nating baunin sa araw na ito? Ginugunita natin ang pagdalaw ng Anghel Gabriel sa ating inang si Maria. Unang-una, makikita natin kung paanong kumilos ang Diyos at kung paano rin naman tayong tutugon sa pagkilos ng Diyos. Itong araw na ito, the Annunciation, this is a day of invitation. Invitation. Ito ay araw ng paanyaya. At ganun laging kumilos ang Diyos. Hindi siya namimilit. Laging bukas ang kanyang paanyaya. Tayo ay kanyang inaanyayahan. Alam ninyo, yung pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria, no? Ito ay laging ipinipinta sa iba't ibang mga paraan. At marami na tayong mga larawan na nakita. At karaniwan, nakikita natin yung mga pagdalaw ng Anghel kay Maria, para bang napaka-peaceful, napaka-serene nung tagpo. Pero meron akong nakitang larawan ng Annunciation na nagustuhan ko at gusto kong ipakita sa inyong lahat. No? Yan yung larawan, no? Hindi ko yan, no? So larawan na ipininta ng isang modern day artist. The Feast of the Annunciation. At kung inyong mapapansin, yan ay hindi typical na paglalarawan noong pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria. Makikita niyo dyan si Maria parang nagulat, parang nag-aalinlangan, parang natatakot. Makikita ninyo na siya ay natutulog tapos parang siya ay napaatras pa doon sa kanyang hinihigaan dahil siya ay nagulantang doon sa ibinalita sa kanya. Okay? But Mary was being invited. Hindi siya pinipilit. Hindi siya pinilit ng anghel. Yun ay isang open invitation. At tayo naman ay natutuwa ngayon dahil si Maria hindi ipinagkait yung kanyang oo doon sa invitation. Kahit na hindi madali yung invitation na kanyang itinanggap, ibinigay ni Maria yung kanyang pagsang-ayon. Kaya nga itong araw na ito itong Annunciation, yan yung unang misteryo ng joyful mysteries. Ito yung nagdadala sa atin ng tuwa. Dahil, why? Dahil nung ibinigay ni Maria yung kanyang pagsang-ayon, doon nagsimula ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Pero ngayon, pinapaalala sa atin, that is how God works. Ang Diyos ay nag-i-invite, hindi siya nag-i-impose. God invites. He never imposes. God proposes.
He never imposes. Di ba gano'n naman yung mga nagmamahalan? Gano'n naman yung mga nagmamahal? Kapag ang lalaki ay nais na niyang pakasalan yung babaeng kanyang naiibigan, hindi niya ito pinipilit. Hindi niya ito tinatakot. Kaya nga ang tawag natin, di ba, proposal. Yung lalaki ay nagpo-propose. No? At yung proposal, pwede mong tanggihan, pwede mong hindian. Meron na tayong mga napanood, usually yung mga proposal, pag napapanood natin, happy ending. Tinatanggap nung babae yung proposal ng lalaki. Pero meron ka rin makikitang mga videos na mga proposal na kung saan yung lalaki ay na-reject. It did not go as the man planned. So, yun ay isang posibilidad. Dahil nung si Maria ay dinalaw ng Anghel Gabriel, hindi naman kinuha ng Diyos ang kanyang kalayaan. Maari siyang humindi. Pero kaya joyful mystery, kaya tayo ay nagsasaya, kaya tayo ay natutuwa dahil ibinigay ni Maria yung kanyang pagsang-ayon. God invites. Mga kapatid, sa araw nito, ganun din yung paanyaya sa atin ng kapistahan. Isipin natin na ang Diyos ay laging nag-i-invite din sa atin. At sana wag na tayong magmaramot, wag na tayong magpatagal pa nung ating pagbigay din ng pagsang-ayon sa paanyaya ng Diyos. At ano ba yung laging paanyaya ng Diyos sa atin? He is inviting us to a life of holiness, to a life of intimacy with Him. At yun sana yung lagi nating oohan. Yun yung lagi nating bigyan ng ating pagsang-ayon. Maganda yung sinabi ni San Agustin, lagi niyang inuulit ito. Sabi niya, God created you without consulting you. But God cannot save you without asking you. Ulitin ko, sabi ni San Agustin, God created you without consulting you. But God cannot save you without asking you. Nung nilikha tayo ng Diyos, hindi naman niya tayo kinonsulta. Pero hindi tayo maililigtas ng Diyos nang hindi niya muna tayo tatanungin. Dahil ang pagliligtas, yan ay hindi ipinipilit. Yan ay isang bagay na tinatanggap. Yan ay isang bagay na dapat nating sang-ayunan. Dahil ang kalangitan na yan ay hindi lugar ng mga taong pinilit. Ang langit ay lugar ng mga taong tumugon sa paanyaya ng Panginoon. So yun yung unang itinuturo sa atin ng Feast of Mary's Annunciation. Today is a day of invitation. At katulad ng lagi nating naririnig, pag nakatanggap ka ng invitation, may nakalagay doon sa ilalim, RSVP. At anong ibig sabihin ng RSVP? Yan ay salitang Frances, no? Respondez s'il vous plaît. Pero anong sinasabi nun? Tumugon ka naman kung maaari lang. Respond if you please. Sa araw na ito, yun yung pinapaalala sa atin ni Maria. Mag-RSVP tayo sa ating Panginoon. Because today is a day of invitation. Pangalawa, today is also a day of negation. Negation. Ano ba ibig sabihin ng negation? Diyan natin nakuha yung salitang negative. Diyan nanggaling yung salitang no. At alam ninyo, pag-iisipin natin, annunciation, bakit yan naging negation? Di ba, pag annunciation, yan yung oras na si Maria ay nagay nung kanyang yes? Opo. Pero wag natin kalimutan, in every yes, there is a hidden no. In every yes, there is a corresponding no. Sa tuwing ikaw ay mag-oo sa isang bagay, ikaw ay humihindi sa isang bagay. No? Yung mga kababaihan dito, no? yung mga kung maraming nanliligaw sa inyo, no? Pinipili mo kung sino diyan ang iyong oo-ohan. At kapag ikaw ay nag-oo sa isa, ibig sabihin ikaw ay humindi doon sa iba. So, every yes has a no.
Ang bawat oo ay may kasamang hindi. Kaya itong araw na ito, it is also a day of negation. Kasi nung si Maria ay nagbigay ng kanyang yes, she also said no sa ilang mga bagay. At ano yung pwede nating magiging... Yung larawan na ipinakita ko sa inyo kanina, yung larawan ni Maria na para bang natatakot, nag-aalinlangan, hindi sigurado. Natitiyak ko, naiisip na Maria, meron na kaming mga plano ni Jose. Meron na kaming mga dapat gagawin. At siguro yung mga planong iyon, naglalaro sa kanya, hindi na mangyayari yung mga iyon. Pero nung siya ay nag-oo sa Panginoon, she also said no to all of those things. At ano pa yung tinuturo sa atin ni Maria? Anong ibig sabihin natin na today is a day of negation? Unang-una, it is a no to self. Self-denial. Self-denial. Kapag tayo ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon, hindi yung sarili ang namamayani. Dapat nating limutin ang sarili. So we have to say no to ourselves. Katulad nung narinig natin sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo. Di ba ang sabi ni Jesus, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it will bear much fruit. Yung binhi kailangang mamatay. At kapag siya ay namatay, doon lamang siya magbubunga. So ganun din sa ating buhay spiritual. Kailangan tayong mamatay sa ating sarili. At kapag tayo ay namatay sa ating sarili, doon lang tayo magbubunga. So no to self is basically no to selfishness. Hindi natin sinasabihan, kamuhian mo ang iyong sarili. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang natin, no to selfishness. And yes, to selflessness. No? Kaya today is also a day of negation. Sabihin natin, kasama ni Maria, no to selfishness. And yes to selflessness. And then pangalawa, syempre, no to sin. Nung ibinigay ni Maria yung pagsang-ayon sa Diyos, yun din ay pagtalikod sa kasalanan. Ganon din sa atin. We are invited to say no to sin because we want to give our yes to God. So ito'y isang araw na paanyaya sa atin na talikuran ang anumang uri ng kasalanan. Hindi ito madali, pero hindi naman imposible. At kaya naman kasama ni Maria, ito yung ating panalangin na sana maging consistent tayo sa ating pag-yes to God and no to selfishness and also no to sin. Okay? So yun po, a day of negation. And then lastly, the Annunciation is a day of acceptance. Acceptance. Itong araw nito, kilalang-kilala sa isang Latin na salita, fiat. Fiat. At ano pong ibig sabihin ng fiat? Literally, may it be done. May it be done. Maganap nawa. So yun ang ibig sabihin nun, maganap nawa. At anong ibig sabihin ng maganap nawa? Ibig sabihin, tinanggap ni Maria. Tinanggap na ni Maria yung invitasyon ng Panginoon. So after invitation, after negation, nandoon na yung affirmation. I accept. Tinatanggap ko ang lahat ng iyong ibinibigay sa akin. At sa araw nito, ganun din po ang ating gawin. Tanggapin natin ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. At pag sinabi nating tanggapin, hindi lang yung mga mabubuting bagay. Sa Ebanghelyo, narinig natin, matapos ibinalita ng anghel yung lahat ng mangyayari, sabi dito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, ang anak mo ay kaya't banal ang ipanganganak mo, tatawagin siyang anak ng Diyos. So ipinakita niya kung ano yung mangyayari doon sa anak na kanyang ipaglilihi. Pero pagkatapos noon, biglang sinabi ng Ebanghelyo, at nilisan siya ng anghel.
Yung salitang iyon, maraming itinuturo sa atin at nilisan siya ng anghel. Dahil yung oo ni Maria, may kaakibat na pagsubok. Yung oo ni Maria, may kaakibat na paghihirap. At gano'n naman yung ating mga oo, di ba? Yung mga may asawa sa inyo dito, alam nyo yan. When you gave your yes, nung kayo ay umuo, di ba may kasamang paghihirap iyon? Kaya nga yung pangako ng kasal, di ba? For richer, anong kapartner for richer? For poorer. In sickness and in health. Okay? For better, for worse. So yung bawat oo ay may kaakibat din na pagsubok. At yun yung ating tinatanggap din. We accept not only what is good, but we accept also what is not so good. Ngayong panahon ng pandemya, yan yung nararanasan natin. Tayo ay dumaraan sa mga panahon ng pagsubok. Tayo ay dumadaan sa mga panahon ng paglilinis. Pero katulad nga nung laging sinasabi ni Job, I accept good things from the Lord, but I can also accept the bad things. Maganda yung sinabi ni Job Tumatanggap ako ng mabubuting bagay mula sa Panginoon, kaya ko rin naman tanggapin ang mga hindi mabubuti. Ganon din ang nangyari kay Maria. Tatanggapin niya ang mga mabubuting bagay sa Panginoon, pero tatanggapin din niya yung mga hindi mabubuti. Kaya yung ating pagdarasal ng Banal na Rosaryo, may joyful mystery. Pero anong kasunod ng joyful mystery? Sorrowful mystery. Hindi lang joyful, meron ding sorrowful. Pero ito naman ang nakatitiyak. Pag tinanggap natin ang sorrowful, hindi na nalalayo ang glorious mystery. Nandoon pa rin ang mga misteryo ng luwalhati. Okay, so when we accept what God gives us, hindi nalalayo ang luwalhati. At kaya naman kasama ni Maria, yun din yung ating sabihin, I accept, Lord, everything that you give me because I trust in you. Mga kapatid, sa araw na ito, dinalaw ni Gabriel ang si Maria. At nung dinalaw ni Gabriel si Maria sa sandaling iyon ay naging ina ng Diyos. Hindi tayo magiging ina ng Diyos. Pero katulad ni Maria, pwede nating dalhin si Jesus sa mundo. At paano nating madadala si Jesus sa mundo? Let us accept God's invitation. Let us accept God's call to negation. And then, God's call to acceptance. Kapag ginawa natin yan, para na rin tayong maglilihi. Para na rin tayong magsisilang at para na rin nating maibabahagi si Jesus sa mundo. Amen.